Galing ang sunod sa pamamagitan ng surat ng Mga minamahal, ayon sa mga eksperto, umano'y record-breaking ang patindi ng patinding init ng panahon ngayon. Naitala ng April 2024 ang pinakamainit na buwan sa kasaysayan kumpara sa mga nakaraang taon. Sobrang init ang nararanasan ngayon, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi pati na rin sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Nitong nakaraang buwan, naitala ang pinakamainit na Abril sa kasaysayan. Ayon sa bagong datos mula sa Copernicus, ang European Union's Climate Monitoring Service. Dahil sa matinding init, hindi maiwasang magkaroon ng mga negatibong komento ang mga tao, lalo na sa bansang Pilipinas. Ilan sa mga lugar dito ay lubos ng apektado ng El Nino. Nangyari din ang ilang mga insidente tulad ng biglaang pagsiklab ng mga sunog dahil sa matinding init ng panahon. Marami ang naghahanap ng solusyon. Mungkahin ng iba, magtanim ng maraming puno, ngunit tila napakatagal bago ito maging ganap. May pahayag patungkol dito ang apostol ng Diyos na si Apostle Renato D. Carillo. Panoorin at pakinggan itong mabuti. Sa ganito po mga pangyayari, isa lang po ito mga minamahal. Nakikita po siya ng Diyos. Concern po siyang malaki. Mahal po niya ang Pilipinas. Mahal niya ang 82 provinces sa bansang ito. Ang more than 42,000 barangays all over the country. Mahal po niya ang 110 million na Pilipino. Ang inaantay niya lang po ay makaintindi ang lahat. Na sino po yung lahat? Ang body of Christ. Ang iba't ibang fellowship. Ang iba't ibang denomination, movement at coalition. Ang biblical, authenticated church Christianity. Ano po yung gusto na maintindihan po ng church sa bansang ito? Ito po siya. Kapag merong krisis sa Pilipinas, sa bawat bansa sa ibabaw ng lupa, ang unang-una niyang hinahanap ay church. Ang mga po magtatanong, bakit church? Dahil ang church po, ang sole agent na binigyan niya po ng kapangyarihan upang baguhin ang pangyayari. The church is the head and not the tail. Sa pangunguna nga ng church sa pananalangin at paghingi ng tawad sa Diyos, hindi imposibleng baguhin niya ang bawat sitwasyon, pangyayari, lalo na ang panahon. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.